Okay, good morning po sa lahat, mga kapatid. Last Sunday na ba tayo ngayon? Last Sunday? Tama ba? So, ibig sabihin nito, sa susunod, December na. At hindi pa tayo nag-meeting. Pwede pa tayo mag-meeting mga officials. Matangkalian tayo minsan dito. Pag-usapan natin yung detalye ng ating Christmas party, simbang gabi, na tatlong gabi, para naman maging pulito yung ating Okay po ba sa inyo, mga official? Wala yata mga official. Hindi na yata natin alam kung sino yung mga official. Sino nga ba? Hindi na natin alam. So, next Sunday, kahit magpaluto tayo ng lunch para naman mag-fellowship tayo, paborito natin yung simbang gabi kasi yun 3 nights. May mga sumasagot doon, pakain sa gabi, and then yung Christmas party natin, mga kapatid. So, purihin ng Panginoon, may umaga na ito. Tuloy natin yung ating open heaven, mga kapatid. Open heaven. Kinabahan ako, ayaw mo ma-open kanina. Ayaw mag-open yung slide. Iisip ko agad, babalik ako sa outline, wala naman akong outline. So, bigla na lang, nasa mind ko, yung mga slides, ano ba yung susunod? Una, hindi pa kalpa. Buti na lang. Meron tayong mga itinerary ko na magagaling. So, praise the Lord po. Nung nakaraan po at nakita natin na ang langit po'y bukas sa lahat. Hindi po nagsasara. Amen? At hindi na po ito magsasara. Sa panahon ng lumang tipan, may mga panahon nagsasara ang langit sa kanilang paniniwala. Kapag ang buhay ng tao mahirap, sinumpa, sakitin, hindi maka-breakthrough, tinuturing nila na ang buhay ng tao ngayon sarado ang langit sa kanya. Noon, kapag nakakasunod ka sa kautusan, bumubukas ang langit. Kapag di ka nakakasunod sa kautusan, sarado ang langit. So, nakadepende ang pagbukas ng langit. Kasi kapag sinabing open heaven, blessings. Amen. Favor. Bumubuhos ang pagpapala sa iyo, sa iyong pamilya. So, ang pagbukas ng langit ay nakadepende sa iyo. Ulitin ko, sa iyo. Kasi kapag masunurin ka sa Diyos, bukas ang langit. Kapag masuwain ka sa Diyos, sarado ang langit. Yun ay ang Old Testament noon. Pero sa panahon ni Jesus, nung mahapak ang kortina, mga kapatid, yung makapal na kortina na yun, bakit ba pati yun binanggit sa Bible yung pagkakahapak ng kortina? Kasi nga po, ang pagitan ng kortina po, yung banal-banal ng dako, at banal ng dako, sumisimbolo yun ang heaven and earth. Ang heaven, para sa mga Hudyo noon, ay ang kabanal-banal ng dako. Amen? At ang earth naman, yung nasa kabilang kortina. Na? Kailangan malinis na malinis ang makapasok, malinis sa sacerdote, banal na sacerdote ang makapasok sa kabanal ng dako. Pero mga kapatid, nung mamatay ang Panginoong Jesus, sabihin niya, it is finished. Nahapak na yung kurtina. Ibig sabihin, kahit kailan, hindi na magsasara ang langit. Kaya sabi sa Hebrews 4, let us come boldly unto the throne of grace. Niimbitahan tayo na lumapit sa trono ng biyaya kasi bukas na nga po. At ang langit ngayon ay bukas sa lahat ng tao at kailanman ay hindi na magsasara. Hindi na ito depende sa iyo. Hindi na depende sa pagsunod mo o pagsuway mo. Kung hindi ito ay nakadepende sa
sa perpektong pagsunod ni Jesus sa kautusan. Siya lang naka-perfect ng kautusan. Amen? At siya lang nakapagbukas ng langit na kailanman ay hindi na magsasara. Amen mo ba? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So mga kapatid, okay, diretso natin. Alam niyo ba na isa lang ang hiniling ng mga alagad kay Jesus na turuan sila? Ano yung bagay na yun na hiniling ng mga alagad kay Jesus na turuan na sila? Isa lang, mga kapatid. Wala na kayong mababasa. Isa lang talaga. Naturuan silang manalangin. Naturuan silang manalangin. Ang daming mahihiling kay Jesus. Ang daming mong pwedeng matutuhan, mga kapatid. Pero pinakahihiling ng mga alagad at wala nang kasunod pa, nagpaturo sila mag-pray. Hindi sila nagpaturong magparami ng tinapay. Hindi sila nagpaturong magparami ng isda, manghuli ng maraming isda. Hindi sila nagpaturong gawin alak ang tubig. Ang dami. Ikaw siguro yung kasama ni Jesus. Baka mamangha ka, sabihin mo, Panginoon, paano yun? Paano mo ginawa yun? Gusto ko rin matutuhan yun. Ha? Para makapagtinda ako ng alak. Yung Panginoon, yung lumpo, paano yun? Lumakad, paano ba yun? No? Yung isda, dumami. Yung tinapay, dumami din. No? Paano yun, Panginoon? Kung ikaw nandoon, ha? Marami kang pipiliin sabihin, Panginoon, turuan mo po kami gumawa ng himala. Turuan mo po kami magpalakat ng lumpo. Turuan mo po kami, Panginoon, na magparami ng tinapay para yung mga nagugutom, mapakain din namin. Pero hindi, mga kapatid. Ang pinakisa na ang hiniling ng mga alagad. At ang hiniling nila ay turuan sila mag-pray. Ang galing ano? Mag-pray. Kasi ang prayer, mga kapatid, unang magbebenepisyo, ikaw. At doon, hindi lang pagpaparami ng tinapay ang pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo. Amen? Hindi lang. No? Ando na mo lahat. Ano, mga biyaya, mga pagpapala, mga kahilingan sa kapitbahay, ihiling mo yung mga kaaway mo, ihiling mo lahat po managagawa ng panalangin. So, dito tayo, mga kapatid, dito tayo tututok ngayon. This then is how you should pray. Pamilyar ito. Bata pa lang ako, narinig na natin yung ama namin, sumasamamit na, lalo na kung kayo malapit sa simbahan, mga kapatid, pabalik-balik yan. Ano ha? So sa English, ang sabi dyan, sabi ni Jesus, kasi teach us, Lord, teach us how to pray. No? Kaya sabi ni Jesus, this then is how you should pray. Our Father in heaven. Ganda ng opening. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Matthew 6 po yan. Kunin natin sa Tagalog. Ama namin, medyo maliit, ano? Sa likod. Hindi nyo nababasa, Jesper, ano? Tina? Ama namin nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakautang, kung paano nagpatawad kami sa mga nagkakautang sa amin, at huwag mo kami pabayaan sa panahon ng pagsubok, sa halip, iligtas mo po kami mula sa masama. So dahil naging tema natin ay open heaven, yung nakaraan, gusto ko pa rin i-connect ito, mga kapatid. At ito pong mga huling talata, itong bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Hindi natin focus yan, mga kapatid. Tabi muna natin yan, mga kapatid. Remember, si Jesus ay tinuro ang prayer na ito before the cross. Lagi yung titignan yung context, ano, napako na ba siya rito? So before the cross, under the law si Jesus. At di ba sa Matthew 16 itinuro na huwag kayong mabahala sa inyong kakainin? Depende po kasi sa usap eh.
Pastor, bakit yan? Tinuro, bili ng pagkain. Tapos dyan din sa chapter na sinabi, huwag kayong mabahala sa inyong kakainin. Alam niyo po, depende lagi sa audience. Parang kayo. Dito, minsan tinuturuan ko kayong bumili. Di ba? Minsan man tinuturuan ko kayong mag-declare. I-declare. No? Na iyon na. No? Minsan naman tinuturo ko, yes na yan. Kapag pinaniwalaan mo daw na iyon na nga, matatanggap nyo na. Kasi nga, bakit gano'n? Iba-iba tayo ng level ng faith, mga kapatid. Amen? Iba-iba. Sa iba, ay hinihintay nila ng manifestation. Pag-manifest, hindi na sila humihingi. Pero, hindi naman sasabihin sa inyo ng Diyos, mali ka ng formula eh. Dapat inaangkin mo na, hindi ka na humihingi. Hindi ka na ng Diyos naman. Amen? Hindi niya sasabihin, mali ka anak ng formula ng prayer. Hindi siya gano'n. Napaka-maunawain ng ating Ama na talagang aabutin ka niya doon sa kung ano lang ang iyong pananampalataya. Amen! Amen yung ba? May kausap ako. Palapakan natin ang Panginoon doon. So ito pong 11, tsaka nung 12, patawarin po kami sa aming mga pagkakautang. Di po cross yan. No? Kung paano nagpatawad kami sa mga nagkakautang sa amin. At huwag mo kami pabayaan sa panahon ng pagsubok, sa halip ay ligtas po kami mula sa masamang tawag po dyan, everyday living. Napansin nyo, puro pang-araw-araw, parang maintenance yan. Pero tayong focus ngayong umaga at dito ko samahan. Tugod sa dalawang verse na nauna, bago yan. So itatabi natin yung 11 to 30 na yan at magpo-focus tayo dito. Itong Ama namin nasa langit. At saka, itong dumating nawa ang iyong kaharian. Thy will be done. Our Father. Our Father. Our Father. Ang galing yan. Kala natin noon na, alam niyo po, sa Old Testament, hindi tinatawag na Ama ng Diyos. No? Hindi tinatawag. May distansya. Pero nung dumating si Jesus, sabi niya, tawagin niyo ng Ama. This then is how you should pray. Our Father. Our. Tatay niyo yan. Amen. Tatay natin yan. First time. Narinig ng mga alagad. No? Na itong galing sa Diyos, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ay nagturo na tawagin ang Diyos na Ama. Alam niyo po ibig sabihin nun, matik anak ka. Amen? Anak ka. Matik po yun. Eh, kung tatawagin Ama, hindi ka na anak. No? Pero ito, mga kapatid, kasi dito po, to our Father, it's about growing in relationship. Yung your will be done naman, it's about God's will on earth na mangyari. Ito lang tayo ha. Relationship, tsaka yung thy will be done on earth as it is in heaven. Sino dito naniniwala? Tatay niya ang Diyos. Amen? Naniniwala kayo, Ama niyo ang Diyos? Naniniwala kayo, anak kayo ng Diyos. Hallelujah. Ano po? Hallelujah. Sabi ko noong nakaraan pa at inuulit ko, hanggat hindi natin nakikita na ang Diyos ay Ama natin, mahirapan tayong lumago bilang anak ng Diyos. Paano ka mag-grow bilang son, bilang anak? Kung hindi naman Ama ang tingin mo. Relation father and son eh. So kung hindi mo tinitingnan ang God na Father, yung pagiging son mo din, mahihirapan mo din makita yung pagiging anak mo. Amen? So kung mag-grow ka, matik pareho yan. Mga kapatid, connected yung dalawa niya. Mag-grow ka ng mag-grow na lumalim ka ng lumalim na ang Diyos pala tatay mo, kapatid, sa pagiging anak ng Diyos, lalalim ka rin. Ang sarap kaya na buong paniniwala mo, anak ka ng Diyos. Nung bautismuhan si Jesus sa tubig,
nagbukas ang langit, may titig na nagsabi, ito ang this is my beloved Son, whom I am well pleased. Ito ang minamahal kong anak. Alam niyo ba si Jesus nagkatawang tao para ipakita kung ano ang tao sa Diyos? Uy, nagkatawang tao si Jesus para ipakita kung ano ang tao. Ang tao po'y minamahal na anak ng Diyos. Amen? This is my beloved Son. No? Ang problema, kayo po ba ay son o beloved son? Diba, after ng baptism, sinong nanukso kay Jesus? Sinong nanukso after ng baptismo? Sa ilan? Ang sabi ng devil, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang bato. May nawawala daw doon eh. Ano nawawala? Kung ikaw ang anak ng Diyos, hindi naman basta anak ng Diyos ang sinabi ng tinig sa langit eh. If you are truly the Son, kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, sabi ng Diablo, tumalon ka, nasusulat. Sasaluhin ka ng mga anghel. No? Kung ikaw ang anak ng Diyos, may tinanggal ang devil daw doon. Ano tinanggal? Yung beloved. Oy. Ang sabi ng tinig, this is my beloved Son. Minamahal ko itong anak. Pero nang tuksuhin si Jesus ng devil, ang sabi ay, kung totoo kang anak, dapat ang sinabi ng devil, kung totoong ikaw ang beloved Son. Marami sa atin, nag-claim na mga anak tayo ng Diyos, pero hindi pa rin kayo naniniwalang mahal na mahal kayo ng Diyos. Beloved kayo. Amen? Nawawala yung beloved. Amen? Ipinakamamahal po ibig sabihin nun. O tama, Pastor, anak ako ng Diyos, pero siguro anak ako masuwayin. Kaya ang Diyos galit sa akin. Siguro, anak talaga ako ng Diyos, kaya lang ang Diyos Ama natin, malayo sa akin kasi may mga nasusuway ako. Oy, tama, mahal ako na ganyan tayo. Pero mga kapatid, hindi nakadepende sa atin. Ikaw ay pinakamamahal, hindi dahil kamahal-mahal ka. Uy! Ito ka lang, kung ka mahal-mahal, kaya minamahal ko. Hindi! Laging hindi nakadepende sa iyo. Laging nakadepende sa Diyos because God is simply love. Amen? Wala akong magagawa sa Diyos. Meron siyang unconditional. Kaya nga sinasabi sa atin, pag sinabi natin unconditional love, meron ang Diyos. Unconditional talaga. Hindi ka tulad ng mga kapilyan dyan, mga preacher dyan. Meron sila, pinapangaraw nila conditional love of God. Unconditional, pero may gagawin ka. Meron ka dapat ato pa rin. Dapat gawin. Nagiging conditional. Di pa nila naintindihan yung unconditional. Mga kapatid, ikaw ay beloved kasi para sa Diyos, kaibig-ibig ka. Kahit hindi ka mukhang kaibig-ibig sa salamin, kahit mo rin-reviewin mo ang buhay mo, hindi ka naman kaibig-ibig. Kapatid, hindi nakadepende sa iyo. Kung nakadepende sa iyo, pagalingan lang tayo ng performance sa Diyos. Amen? At kung pagalingan lang tayo ng performance sa Diyos para maging kaibig-ibig tayo, mga kapatid, payapaan na yan. Doon dumarami ang judgmental sa church. At mayayamang yung mga judgmental. Ha? Kayo kasi, tularan niyo ko. Kaya kayo ng buhay niyo, kayo kasi. Ako tingnan niyo, tularan niyo ko. Yan? Nagkakaroon ng payamanan. Kapatid. Amen? So, mga kapatid, ang Diyos, Ama natin, ay Ama natin mabuti, mabait, at tayo ay mga beloved. At dapat tayong mag-grow dyan. Now, question, pwede bang mangyari na sa isip mo, anak ka ng Diyos, pero nahihirapan ka pating lumago bilang ama mo ang Diyos? Ano, di ba? Ang gulyata ng tanong ko. Ano
Ano? Pwede daw bang mangyari na pinapaniwalaan mo sa loob mo, okay, pastor, anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Pero nahirapan akong mag-grow na tatay ko siya. Nahirapan akong mag-grow doon. Kasi minsan nagugulong kayo sa Lord. Mabilis tayo mag-Lord eh. Kasi taga-Lord Jesus Fellowship tayo. Kapag may problema, Lord. Nung nakabangga ako ng bata, nandito na ba ako no? Sa Kalaylayan, ako pauwi ng mga bata, tumalsik yung bata, ayan na. At bigla na lang tumawid, nabitawan ng tatay. Kaya nung sinakay ko, ay minungguran ng nabitawan ng nanay. Minungguran ng tatay yung nanay. Nagmungguran sila sa loob. Maliliit pa sila rin, sila king naman. Natuwa pa sila kasi nag-away, mag-asawa sa loob. Nabundol ko, buti buhay. Pero parang butiging itinapal sa espalto mga kapatid. Wala talagang buhay. Nung ginawa ng tatay, nabuhay. Ay, Diyos ko po. At alam niyo po, wala, abukay hanggang hospital. Dito sa Donya, ayan, hospital yan. Ayan, yung doktor. Hanggang dyan, mga kapatid, ang sigaw ni Ate Miley mo, Lord! Ang sigaw ko habang nag-drive, Lord! Ang sigaw ng mga asawa sa loob, Lord! Mga Christian pala, taga-sigi. Pero nila pastor ng magaling, nila pastor ng Halloween. Kaya nung nandun na kami sa ospital, dumating yung mga pastor, sino nakabuntol? Ayan, si Pastor Rene. Ang sinasabi ko, mabilis tayong tumawag ng Lord, di ba ba? Kabilis sa atin. Pero ito sa Father, Ama, di tayo nasanay. Pero mga kapatid, pwede namang sanayin. Pwede tayong magkuro. Amen? Kasi importante ito. Pastor, bawal ba yung Lord? Ang Lord po natin ay si Jesus. Big brother po natin siya eh. Iba si Jesus, iba sa Father, mga kapatid. Si Jesus sabi sa Hebreo, hindi niya tayo, siya yung panganay natin kapatid, at hindi niya tayo ikinakahiyang tawaging mga kapatid. Amen? Si Jesus ang Lord. Para hindi kayo naguluhan. Ang God the Father ay Father. At yun din ang Father ni Jesus. Amen? Huwag kayong maniwala kay Kipuloy na si Jesus yung ama din yun. Ayun na nga nakulong na nga si Kipuloy. Magulo po yun. Yung ama, si Jesus din. Magulo po yun, napakagulo nun. Ibig sabihin nun, dinadaya tayo ni Jesus. Nung bautismo siya, may nagsalitang tinig na ito yung minamahal mo. O siya rin yun. Pinagulo ba tayo? Siya rin yung nagsalita sa akin. Tapos sa cross, Ama. Diba? Kung tumawag si Jesus, may tinatawag na ama. O siya din daw yun. Kagulo-gulo nun, mga kapatid. Kaya si Almeida, na may ganong teaching at si Kibuloy, ayun, parehong wala na, mga kapatid. Oneness tawag doon, mga kapatid. Hindi po tayo ganun. Diba ang Jesus natin, huwag kayong maguluhan. Mag-grow tayo bilang ang Diyos ay Ama natin as Jesus ay Lord natin. Walang magulo po doon. Basahin niyo yung mga sulat ni Apostol Pablo, hindi kayo maguguluhan. Lagi niyang binabanggit yung Diyos at Panginoon na si Yesu Cristo. Amen? Amen! Pastor, Diyos po ba si Jesus? Diyos yun. Diyos din yun. Mga kapatid, anak na ng Diyos eh. Kailangan naman, makanak na ng kakambero yung Diyos Ama. So, pwede ba ko? Posible ba itong tanong na ito na mangyari? Anak na, pero nahirapan ka mag-grow na tatay mo ang Diyos. Pwede. At alam nyo, madami ang ganito. Baka isa pa. Madami ganito. Tinuturing nilang Ama ang Diyos, pero hindi nila ma-enjoy ang Diyos bilang Ama. Mga kapatid, alam niyo po, ang katulad nito, yung elder brother ng prodigal son. Siyang-siya po. Siyang-siya. Xerox copy. Siya yung may tatay na kailanman hindi nag-grow na ang tatay niya ay tatay na mabait, tatay na mabuti. No? Amen? At maraming ganyan, uulitin ko, maraming ganyan na sa pamilya ng Diyos, anak ng Diyos, tatay ang Diyos, pero hindi ma-enjoy ang Diyos bilang tatay, hindi rin niya tuloy ma-enjoy ang sarili niya bilang anak.
The main lesson of the prodigal son is about the heart of the Father. Puso ng Diyos. Wala na ibang lesson doon. Hindi bida doon yung prodigal na bumalik. Sobrang hina-highlight yun yung pagbabalik ng nalibugang anak. Ang bida-bida siya, samantalang ang bida doon yung pag-ibig ng ama na unconditional. Na kahit ano ba ang kasalanan ng anak, ay nandun pa rin yung pag-ibig ng ama. Amen! Hallelujah! Ang alibughang anak ba nang bumalik sa kanyang ama ay anak pa din? Ang ganda ng lesson natin ngayon, puro tanong. Tatanungin ko kayo, yung alibughang anak ba nang bumalik ay anak pa din? O anak pa din! Ano? Hallelujah! Nung hindi pa umuwi, nung hindi pa siya umuwi, anak pa din ba siya? Anak pa din! Hallelujah! Sa atin dito, hindi ka na anak eh. Pagka backslider ka, hindi ka na anak. Tanggapin mo ulit si Jesus na naman. Kaya meron nakakasampung tanggap na kay Jesus eh. Labas-pasok si Jesus sa kanilang mga puso. Pabalik-balik. Hindi na naman daw anak. Tanggapin mo na naman si Jesus. Nakakalungkot yung mga mga kapatid. Ang panganay niya, punta tayo sa panganay, yung elder brother, ang panganay niyang kapatid na masipag sa bukid, tapat at masunurin, anak din ba? Anak din. Anak din. Yung panganay. Panganay nga. Ang mali ng panganay, anong mali ng panganay? Ay ang mali pagkakilala niya sa kanyang ama. Yes, tatay niya yun, pero meron siyang wrong perspective. Meron ba mga ganun anak? May mga anak kasi, lalo na yung mga tumanda sa abroad, nag-a-adjust sila. Lumaki sila na walang tatay. So, kapag umuwi ang tatay, isang buwan lang mo minsan, medyo adjustan talaga eh. Hindi nila alam kung ano ang gusto-gusto ng tatay at ano naman yung ayaw na ayaw ng tatay. Nagkakaroon ng gano'n. Pero tatay pa rin nila. Amen. No? So ito, hindi ko alam kung meron silang banding, meron silang fellowship. Siguro talagang dinadaan dito sa sipag eh. Lagi sa bukid to eh. Wala na siguro panahon ito para kausapin, makipagkwentuhan sa kanyang ama. Amen. Amen naman. No? Anak siya, pero hindi niya kailanman na-enjoy ang kanyang pagiging anak, mga kapatid. Nagsabihin ng panganay, okay, bumalik na yung ama, pinagpiesta yung anak. Bumalik yung anak, yung prodigal son, pinagpiesta na. Eto na ngayon yung panganay, galing bukid. At nagre-reklamo, nagmabaktol, ayaw pumasok sa party. Ayaw pumasok sa kainan, wala siyang pakialam doon. At lumabas tuloy yung tingnan mo yung ama pa yung lumabas. Kahit wala sa katwiran tong anak na panganay ito, lumabas yung ama para aruin siya. Tapig-tapigin siya. At pinakinggan naman niya. Ano yung kanyang reklamo? Nang sabihin ng panganay, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. At kailan may hindi ko kayo sinuway? Ang tindi. Hindi sumusubay. Ngunit ni minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing. Grabe tayo, napakatindi pala, kambing pala, maliit na kambing. Para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Kasi pinagmamaktol ng tiyan nitong elder brother na ito, ay pinatay yung pinatabang buya na kung saan siya yung nagpapataba. Siya yung nagbibigay ng vitamin siguro, nagpabakuna, at nagbibigay ng ang mga pinatabang buya po, special yan. Sa mga naidinabin. Kung simpleng handaan, basta buya na lang. Ano ba yung buya? Tingnan muna. Batang baka ba yun? Batang asno. Mga pinatabang buya, mga kapatid, sa special na okasyon lang yan. Ginagawa. Kapatid, special pa ito, dumating itong mandarambong, itong ng babae, nagsugalan, inubos, kinuha, at nang maaga yung yaman. Special ba ito? No? Siguro kung nakalapit ka agad, baka nagsapakan itong dalawang ito, buti na lang nagmamaktol siya doon sa labas. Mga kapatid, ito ang argumento niya. Ito yung hinain niya.
Ito yung dahilan niya. Mga kapatid, ito kay elder brother. Ang ganda ng sagot ng ama. Sabi ng ama, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Ang lahat ng akin, iyo. Kambing ba? Kambing lang bang maliit? Ang pinagmamaktol mo na sana bigyan kita, lahat ng akin ay iyo. Nakita nyo, iba ang tingin niya sa kanyang tatay. Ang tingin niya, kailangan niyang mag-perform para makakuha ng reward. Uy, amen? Kailangan niya maging masunurin. Kailangan niyang maging mabait. No? Kailangan niyang hindi masuway ang kanyang ama. Yun ang tingin niya sa kanyang ama. Takot siyang sumuway, takot siyang hindi sumunod. Kasi baka hindi siya pagpalain. Sabi ko sa inyo, maraming ganito sa church. Ibinabasi pa rin nila ang kanilang mga blessings sa performance nila. Samantalang ang Diyos, ang sabi, anak, lahat ng akin ay iyo. Sino naniniwala dito? Lahat ng sa Diyos ay iyo. Tama natin yan. Amen? Kaya doon natauhan yung panganay. Sana naman natauhan siya, ganun pala. Ang aking ama pala yung mabuhay, mabait, mabuti. Hindi ko kailangan gawin ito para magkakambing. Kundi kahit nang sabihin kahit lahat ng iyo ay akin, hindi lang kambing, pati bata, pati ito, araw-araw magpatay ka. Yung pala yan. Amen? Amen ba? Grabe, ulitin ko ang pinapakita sa parabola ng prodigal son, ang pinapakita dyan, puso ng ama. Huwag niyong i-highlight masyado yung repentance nung bumalik bidang-bida, bumalik, nagkapinikula pa yan, ginagamit namin sa Cruzada, si Nestor de Villar at si J.C. Bonin. Pinapalabas namin ang alibughang anak. Papalabas ako sa mga street. Arkilahin ko pa yan sa Maynila, mga kapatid, yung film na umiikot. Yung film na umiikot. Ginagamit ko yan sa crusade. Nalapos ako na-disipulo ako ni Pastor Malapos doon sa ganoon na nagpapalabas ng sine, tapos magpipilit sa daan. Nagawa ko po yun, mga kapatid. Nagpipilit ako sa daan. Ang inayawan ko na lang kasi, mga kapatid, kaya ako sumuko sa gano'n. Kasi nung nagpapalabas ako sa mabata, kuya pa rin, hindi ko alam kung nagluka, nagpapalabas ako sa mabata. Ang inariting lang ng title sa Maynila ay Burning Hell. Burning Hell. Yung impyerno, para matakot yung mga nanonood, papatanggapin ko sa Panginoon. At habang nag-preach yung pastor, mga kapatid, nanonood na yung mga tao nag-imbitahan ng mga tao. Habang nag-preach yung pastor para ipakita yung impyerno. Mga kapatid, yung projector namin, umipit. Di ba may ilaw yun? Umipit siya. Nasunog yung film. Nasunog yung film. At yung pinapanood namin pastor, bigla na lang nalukot, gumano ng ganun. Siya po yung nasunog. Ano po yung pastor? Kaya yung dapat seryoso sana ang evangelism namin. Naging comedy tuloy kasi hanggang doon lang yung aming film ang nasunog, yung pastor na nangangaral. Kasi umipit, nasira yung projector. Simula noon, ayoko na. Sabi ko, mahirap itong mano-mano pala yung mga ginagamit pa. Kuya Boy, alam mo yun sa kanila yung sinipiesta alam nila yun. Hindi na akong martira. Buti na lang, nauso na yung BHS, mga ganun na lang, mga kapatid. Amen? So doon masyadong na-highlight yung prodigal son, yung pag-uwi niya. Samantalang, ang highlight talaga ng Lucas 15 na yan, yung prodigal son, ay ang puso ng ama. Puso ng mabuting ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid. Tanong. Connected, in connection sa preaching natin last Sunday, palagay nyo, sarado ba o bukas ang langit sa panganay na anak? Panganay, ha? Panganay. Bukas ba o sarado ang langit
sa buhay ng panganay na anak? Palagay nyo, wala namang mali dito eh. Bukas! Bukas na bukas! Nang sabihin ng Ama, yun lahat ng akin eh. Eh alin ang sarado? Ano ang sarado? Mindset. Mindset ang sarado. Kayo ang naaapektuhan kapag iniisip nyo, sarado, galing ang Diyos sa inyo, sarado ang langit sa buhay. Kayo ang naaapektuhan. Mindset. Ulitin ko, marami hanggang ngayon katulad ng panganay na anak. Anak, pero hindi ma-enjoy ang pagiging anak. Hindi rin ma-enjoy ang pagiging ama ng Diyos. Hindi pa huli. Magro tayo sabay-sabay. Amen? Para di kayo maguluhan, ulitin ko, si Jesus Lord. Pero si God, Father. Amen? At sanayin natin umaga pa lang, Ama. Amen? Alam niyo, meron akong na-encounter ng mga ganyan, matagal na. Padali-daligan pa sila, papapapagat, si papagat, si daligan. Dati nakakornihan ko, nakakakornihan naman katabi ko ito sa pareho, papapagat pa. Padaligan pa. Ibig sabihin pala, malalalim na sila sa pagiging ama ng Diyos. Amen! Eh kayo, bahala na kayo kung tatang, ano ko? O ama. Kasi, kapag lumabas talaga sa bibig mo, may diferensya eh. May kaibahan, subukin nyo, Diyos ko. At saka yung Father. Di ba? Ama. Ang lapit ng ama eh. Talagang relasyon eh. Kaysa doon na, Diyos ko, eh, lahat naman. Diyos ko eh. Pero kapag ama, parang privado talaga relasyon. Ama, bahala ka kung tatay-tatay. Nasa iyan kung saan ka komportable. Amen? Amen? Palampakan niyo ang Panginoon. So, mindset ang sarado. Maling pagkakilala sa kaniyang Ama. Kaya lumalim tayo sa pagkakilala na napakabuti ng ating Diyos Ama. Mga kapatid, nagbibigay siya hindi dahil mabait ka, kundi dahil mabait siya. Amen? Hallelujah. Nagpapala siya hindi dahil masunurin ka, kundi dahil mabuti siyang Ama. Ano ibig sabihin yun? Karakter niya yun. Yung karakter niya nagmamanifest talaga kung sino siya. Natural na nagmamanifest. Hindi nakadepende sa iyo. Amen? Nakadepende sa Diyos na mabuti, sa Diyos na mabait. Hallelujah. Ano ha? Puntahan natin to, your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Alam niyo, nung itinuro ito ni Jesus, hindi pa siya napapako. Okay. Nung time na ituro ni Jesus ang prayer na ito, na mangyari ang kalooban ng Diyos sa lupa, kagaya ng sa langit, meron siyang top priority sa prayer. No? Siya ay nakapailalim sa plano ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos? Mamatay siya sa cross. Amen! Bayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Remember, bago pa ang creation, pinilanan ng Diyos tubusin yung tao. Amen! O, pakita ko sa inyong senaryo. Tuwing magpapagaling si Jesus, sabi niya, huwag mo muna ipagsasabi, ha? Huwag mo sasabi, pero pinagsasabi mo pa rin. Kasi mga kapatid, baka maipako siya na wala pa sa time. May time eh. Pati nga yung pagkakapanganak niya, in the fullness of time. Sabi sa Galatians, in the fullness of time. Merong babaeng naglihi, pinanganak. Pati yung Pasko, yung unang Pasko, timing yun sa Diyos. No? Talagang merong panahong itinakda. Ano ho? Pati yung pagkakapako niya, may panahong itinakda. Kailangan din merong magkanulo sa kanya. Ano ho? Lahat na yun nahula. Yun ang plano ng Diyos. Yun ang sabi ni Jesus, Thy will be done on earth as it is in heaven. Meron yung kasing plano sa langit na sana mangyari sa lupa. Amen? Nakuha niyo po. Yan ang top priority sa kanyang list. Ito ang top priority na dapat ipag-pray noon ng mga alagad. Kaya sabi ni Jesus,
Ipag-pray nyo yan. Kasi meron po tinatawag na unrevealed will of God and the revealed will of the Father. No? Ano yung unrevealed? Yung hindi pa nahahayag. Meron namang will ng Diyos na na-revealed na. Makinig po kayo, maganda to sa prayer. Ano ho? Before the cross, bago siya ipinako, yung pong pagkakapako niya na dapat siya mamatay sa cross, dapat tayo tubusin. Unrevealed yun. Hindi yun maintindihan ng mga alagad. Bakit palagi niya sinasabi mamamatay siya? Bakit masasabihin pagdating sa Jerusalem, huhulihin siya at mamamatay siya? Hinarangan na ni Pedro Hinarangan ni Panginoon, hindi mangyayari sa inyo yan. Hindi mangyayari. No? Plano yun ng Diyos Kaya sabi ni Jesus kay Peter, lumaki ka nga sa likuran ko, Satanas. Hadlang ka sa kalooban ng Diyos. Kasi planado talaga dapat mangyari ang lahat ng pinalano sa langit dito sa lupa. So, yun po ay hindi maintindihan. Unrevealed po yun. Ibig sabihin, hindi pa nahahayag. Pero after the death of Jesus on the cross, the will of God, na-revealed na mga kapatid, nahayag na dapat pala tayong matubos, na dapat pala siyang maipako, mga kapatid. Ano ang perfect will ng Diyos sa tao na nais ng Diyos na mangyari sa lupa, gaya ng sa langit. Mga kapatid, ano yung perfect will? Ano yung thy will be done na yun on earth as it is in heaven? Papakita ko sa inyo, babalik tayo sa Ebanghelyo. Babalik tayo sa mabuting balita. Kasi yun talaga ang perfect will ng Diyos. Yung nangyari sa cross, mga kapatid. Yung tinapos na gawa ni Jesus. Mga kapatid, na si Jesus, na parusahan. Para ano? Tandaan nyo, ikaw yung nasa kanan. Ikaw yung nasa kanan. Si Jesus ang naparusahan para ikaw ang mapatawad. Uy! Si Jesus ang na-reject. Rejected siya. Para ikaw ang maging accepted. Si Jesus ang naging naging kasalanan para ikaw ay maging righteous. Si Jesus ang naging sumpa para ikaw ang maging blessed. Si Jesus ay nasugatan, tagtag ng sugat upang ikaw ay gumaling. May purpose lang yan. Siya'y naging mahirap sa cross o bad. Wala kahit ano pag-aari upang ikaw ay yumaman, sumagana sa buhay. Siya po'y namatay ng maaga, bata, upang ikaw ay mabuhay ng matagal. Ano ang tawag dyan? Tinapos na gawa ni Jesus. Perfect will sa earth, sa heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. Planado na yan before the foundation of the world, before the creation. Mga kapatid, yan ang perfect will ng Diyos sa lupa, gaya ng sa langit. Na ang tao ngayon ay maging forgiven, maging accepted, na ang tao maging righteous, maging blessed, gumaling sa lahat ng karamdaman, sumagana sa buhay at mabuhay ng matagal. Bago ang God's will sa pag-aasawa. Lord, sino ba ang God's will ko? Diyan mahilig yung mga kabataan. No? God's will na mapapangasawa. Lord, ano ba ang God's will mo na trabaho ko? Hallelujah. Bago yung God's will na mapapangasawa, God's will na work at kung ano pang God's will, yan ang perfect God's will ng Diyos sa lupa, gaya ng ipinilano sa langit. Nakakasunod pa kayo? Tapos na po tayo. Ano? Amen? Tapos na po tayo. Ano ha? Ang tanong ay ano ang will ng Diyos sa lupa? Ayan po, na ang tao ay mapatawad, maging accepted, maging blessed, maging healed, maging sumagana at mabuhay ng matagal. Pastor, paano naman po yung ngayon, nagpipray ako ng will ng Diyos. Meron akong kailangan desisyonan. Hindi ko alam kung sasakay ako ng aeroplano, kung babalik pa ako ng abroad. Hindi ko alam, Pastor, kung tatanggapin ko yung trabaho ko yun. Hindi ko alam, Pastor, kung magpapakasal na ako o hindi muna. Hindi ko po alam, Pastor, kung sasagutin ko yung nanliligaw sa akin o hindi pa. Hindi ko po alam, Pastor, kung sino po yung pipiliin ko kasi 12 yung umakyat ng ligaw sa amin. Hindi ko po alam, Pastor, kung anong bibili kong sasakyan. Litong-lito na po ako sa bibili kong sasakyan. Kung kulay rosas, kulay orange, o kulay puti, mga kapatid. Hindi ko, alam niyo yung mga bagay, yung mga mahingap na lang yan.
Wala nang pakialam sa kulay ng kotse ang Diyos. Hallelujah. Amen! At kung ano man ang trabahong nakuha mo, kaya kang pagpalain ng Diyos doon. Amen? Ay yun lang ang nakuha ng trabaho, kaya kang pagpalain ng Diyos kahit saan ka. Basta anak kanya, kaya kanyang pagpalain. Sabi na, hindi siguro kalooban ng Diyos ang business na ito. Kaya bumagsak. Pwera na lang kung illegal. Amen? Pwera na lang kung may bahid ng ano. Pero mga kapatid, hindi ito nakatingin ng Diyos. Gusto niya pagpalain ka talaga. Amen? Kasi nga, bakit? Kasi gusto niya maging blessing ka. Amen! Now, dito tayo. Iwanan ko to. Yan ay last verse natin. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahan. Masunod nyo ang kalooban niya. So, ipinapanganak din pala sa puso natin yung kalooban niya. Yung kalooban ng Diyos, pinapanganak sa puso natin. Tapos siya pa rin yung nagbibigay sa atin ng ano daw? Pagnanais. Nagugustuhan mo na rin. Yung God's will, yung kalooban niya, nagugustuhan mo na rin kasi ang sabi, siya yung nagbibigay sa iyo ng pagnanais at ito pa, kakayahan. Kaya ko kaya. Pati daw kakayahan, magagawa mo. Siya rin nagbibigay. So yung desire sa God's will ng Diyos, magpapaabot. Yan pala yung gusto ng Diyos sa akin. Parang hindi ko yata gusto. Magantay ka, magugustuhan mo din. No? Parang hindi ko magagawa yung gusto ng Diyos. Parang hindi ko kaya. Siya daw magbibigay ng kakayahan. Pati kakayahan at pagnanais, galing pa rin sa Diyos. Amen? Amen! Sino may natutuhan? Sino po may natutuhan? Tapos na po tayo. Tapos na po. Pakigising na po yung mga natutulog. Hindi po, joke lang. Wala na natutulog. Tayo po tayo lahat. Pasalamatan natin natin sa aming Ama. Maraming pong salamat. Hallelujah. Sa napakalinaw na mensahe galing sa iyo, Panginoon. Panginoon, lagi po, depende sa iyo. Hindi depende sa amin. Kaya naman wala kami may pagyayabang. Pati na yung mga kapahayagan ito, galing sa iyo. Salamat na intindihan namin yung mga bagay-bagay na noon ay nagkaroon kami ng maling pagkaunawa na lagi nakadepende sa amin. Pero hindi pala. At salamat din sa umaga na ito na muli mong binigyang diin na importanteng lumago kami bilang anak. At hindi basta bilang anak, kundi mga minamahal na anak. Sa gayon, kasabay noon, lumago din kami na ikaw ay aming mabuti, mapait, maibigin Ama. Salamat po sa relasyong ito, alam namin kahit kailan ay hindi na matatapos. Salamat sa relasyong walang hanggan. Matatapos yung pagiging anak namin dito sa lupa, anak namin, ng tatay namin, kapatid sa kapatid sa naman. Pero ito hindi po matatapos. Ang relasyon namin sa iyo bilang anak ay pangwalang. Salamat po. In Jesus' name we pray. Salamat po.